Nakatayo raw sa non-building area at lumabag sa Water at Civil Code ang Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan. Kaya gusto na itong ipatanggal ng Quezon City LGU. May unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Kung ang pagbabasihan na yung nakalagay na karatula dito sa itinatayong Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City, sa susunod na linggo pa yung bagong itinakda na completion date nito. Pero hindi pa man natatapos igan yung proyekto, ay nirekomenda na nga ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin ito. Nakausap natin yung ilang mga residente na naninirahan dito sa paligid ng creek. Nasasayangan sila lalo pat pera ng taong bayan yung ginastos dito sa proyekto. Anong palagay nyo pinapag-iba? Sanay na sa baha tuwing malakas ang buhos ng ulan ng pamilya ni Erlinda sa Barangay Talayan, Quezon City. Mula sa dating abot baywang na taas ng tubig, umabot na raw sa lampas taong baha nito lang Hunyo. Siyempre pag dalawang bait lang na lang, malalim na rin yun, yung ganito. Lampas tao nga sa amin, yun yung bumaha na huli na ang tagal bumaba. Ganyan din ang obserbasyon ni Aling Teresita. Dati tumataas talaga, kahit wala pa yan siya. Pero ngayong itong dito, mabagal ang ang hupa. Kasi parang may harang. Ang itinuturong mas nagpalala sa baha, ang konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station. Sa karatula na nakapaskil sa lugar, sinimulan ng proyekto ng DPWH NCR June 29 noong nakaraang taon. Target na matapos ito noong May 29, pero nausog ng August 28. Ang halaga ng proyekto, mahigit 95 million pesos. Hindi pa man natatapos ang proyekto, inirekomenda ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa DPWH NCR na tanggalin na ito. Sa pag-aaral daw kasi ng QC Department of Engineering, itinuturing na non-building area ang lugar na labag sa Water Code at Civil Code kaugnay sa easement of waterways. Dahil sa proyekto na apekto ng daloy ng tubig sa creek papuntang San Juan River. Hindi rin daw nakipag-ugnayan ng DPWH NCR sa lokal na pamahalaan para sa proyekto. Kasama rin sa rekomendasyon na ilaan ng balanse na 250 million pesos ng proyekto sa pagpapatayo ng detention basin na may capacity na 65,400 cubic meters na nakaayon sa QC Drainage Master Plan. Ang mga residente sa lugar, nasasayangan lalo pat pera ng taong bayan ang ginastos sa proyekto. Maaari naman daw subukan muna ito bago tuluyang tanggalin. Sayang din yung pera dyan nila, binagsak dyan, laking pera yan sir, di ba? Sayang talaga, dapat masubukan muna kung anong mangyayari. Kung talagang yung baha na halimbawa makontrol nila, paano natin malaman ngayon na hindi pa natapos? Subukan muna nila kung kaya pa naman. Kasi sayang, sayang kaya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng DPWH NCR maging ng kontraktor ng proyekto. Samantala, Igan, papakita lamang natin yung mismong status nitong itinatayo na ito na pumping station dito, yung dito sa Matalahib Creek. Ito po nakikita nyo, yan pa lamang yung nagagawa. At ito yung mismong creek. Kapag lagpas dito sa pumping station na ito, ayun na mismo yung ilog, yung San Juan River. May mga nakausap tayo ng mga construction worker, kahapon daw gumawa pa sila rito, mahigit 20 ngayon. At dito lamang sila, stay in nga dito sila sa kalapit na establishment. At magpapatuloy daw sila ngayong araw. Katunayan, dito sa gilid ng kalsada, nandito pa nga po yung malaking backhoe at indikasyon na meron pa nga po sinasagawa dito na construction sa area na ito ng creek. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.